Kumusta mga techie? In this video, papakita natin sa inyo yung mga features ng trading app na ginagamit natin. So before we start, please subscribe to my channel and hit the bell button para updated kayo sa mga videos na pwede natin pagkakitaan online. By the way mga techie, I'm using this MetaTrader 5 for executing my trades and yung account ko is with XM. So kung wala ka pa account and interested ka to do forex trading, you can use my link dyan sa my description box below or sa my pinned comment section. Okay, so first register ka muna na account with a broker. So nandiyan na rin yung link niya sa may description box below. And once ka na nakapag-register ka na, nakapag-validate ka na account mo with a broker, you can go here sa MetaTrader 5 and then from here, link mo lang yung account mo by just going here sa new account. So from here, hanapin mo lang yung company name or yung broker na ginagamit mo. So in my case, I'm using XM Global. So you just need to type it in and then link mo lang yung details here sa MetaTrader 5. By the way, why am I using this application instead na dun sa brokers? So they're actually promoting this application to execute yung trades. I'm actually using this kasi it's convenient, it's user-friendly, and it also offers a lot of pairs, assets, or even cryptocurrencies na pwede mong i-trade. And also, napakadaling gamitin itong application na to, and yun yung ipapakita natin sa inyo. So from here, sa mga baguhan dyan, yung mga symbols na yan, yan yung mga pwede mong i-trade. Yan, so merong gold, USD, JPY, so kung wala dyan, pwede mo siyang i-search. Yan, so enter mo lang dito yung search, pero meron na rin namang classifications yan. So like yung mga majors, ayan, so i-add mo na lang yan. So i-add mo na lang yung mga yan. Also, meron din mga cryptocurrencies dito. So yan, pwede nyo siyang i-add dyan. Yan, so kung gusto mo mag-trade ng mga Bitcoin, Ethereum, pwede na yan with the MetaTrader 5. And hindi lang yan, pwede ka rin mag-trade ng mga stocks and mga commodities, also ng mga metals. So nandyan na lahat. So napakarami mong options dito. So basically, hanapin mo lang yung pair na gusto mong i-trade and i-add mo lang nga siya. Kasi pag in-add mo siya, mas madali mo na siyang ma-access. Also, pwede mo rin baguhin yung interface yan. So click mo lang ito nasa top left corner. Ayan, so kung gusto mo ng ganyang itsura. But for me, mas gusto ko na parang ganito lang siya, na parang list lang siya. Kasi parang mas neat siya tingnan. And then from here, pwede mo na i-pull up yung gusto mong i-trade na pairs or assets. So like for example, you want to trade USD JPY. So click mo lang yan. Ayan, so lalabas na yan. And then you can go to trade or you can go to the chart first. So from here sa chart, you can enter a trade here with the one-click option. So click mo lang ito nasa top right corner. So usually, meron pa agreement yan and then you can just allow it or you can just agree with it. And then lalabas na nga yan. So you can just click the sell kung gusto mo mag-enter and trade and you can just click the buy here. Also, you can adjust the lot here. Yan yung nasa gitna. You can type it in and you can just select kung magkano yung lot na gusto mo ilagay dito. Also, kung familiar ka na sa other features ng pag-execute ng trade like buy stop, buy limit, or sell stop, or sell limit, you can just easily execute it here. Yan. So, click mo lang itong katabi. Yan. So, click mo lang yan. And then, yun nga, pwede ka na mamili dito kung buy limit and a lot more. Also, you can just drag and drop yung TP and yung SL dito sa MetaTrader 5. So, like for example, ayan, SL, then TP. Yan. You can just drag it there. Once sure ka na sa pag-execute ng trade mo, you can just click itong arrow na sa baba, yung tabi ng TP. So, click mo lang yan kapag okay ka na and you want to place an open position. Also, kung nagtataka kayo, meron ng mga indicators na nakalagay sa chart ko. Yan. So, pwede nyo na rin siyang lagyan dito. So, you can easily put yung mga indicators na gusto nyo. So, click nyo lang itong plus icon na yan and then mamili na lang kayo dito. Yan. So, like for example, MACD. Ayan. So, pwede nyo rin baguhin yung calculations niya. So, once okay na kayo, click nyo lang yung done. Kung gusto nyo naman siyang tanggalin, click nyo lang ulit yan. And then, swipe right lang and then makikita nyo yung delete. Yan. So, delete nyo lang yan. Ganun kadali gamitin ito. Also, meron din mga objects dito na pwede nyo ilagay like drawing a trend line. Napakadali lang rin po. Click nyo lang rin itong katabi ng F na yan. So, click nyo lang yan. And so, pwede kayo maglagay ng mga ganyan, ng mga objects na yan. And so, parang so dali nyo makita yung support and resistance levels and also kung may monitor kayo na price movement. So, hindi lang yan. Pwede rin kayo mag-draw ng trend line. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Also, pwede nyo siyang i-copy. Ayan. So, kung gusto nyo maglagay ng channel line, pwede. Also, other features, pwede rin kayo maglagay ng Fibonacci line. So, yan. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Ayan. So, ganun lang po siya kadali. The drag and drop mo lang po siya dito. Okay. So, once na gusto mo naman siyang tanggalin, pwede mo naman siyang tanggalin ng sabay-sabay. So, click mo lang ulit yung katabi ng F na yan. And then, click mo lang tong trash. Pwede mo nang i-delete all. Ayan. Ayan. So, tanggal na yan. And then, malinis na ulit yung chart mo. So, maganda kasi dito sa MetaTrader 5, you can use it to analyze the price movement and then execute the trade right away. So, you can basically trade anytime, anywhere, using this application. Okay, so another thing here is yung history. So, dito makikita mo yung history ng mga trades mo, whether nag-profit ka or hindi. So, yan, makikita mo yan sa history. And you can adjust that. Pwede mo siyang gawing weekly, monthly, last 3 months, last 6 months, or last. Or pwede naman custom. Pwede mo ilagay yung dates na gusto mong malaman
yung history ng trades mo. So it's very important for monitoring purposes para makita mo kung nagpa-profit ka na or naglo-loss ka na at a certain period. In that way, pwede mo adjust yung mga trades mo para makabawi ka or gustong pandagdagan yung mga profits mo. Another thing pala sa mga nagtatanong dyan, yung about sa swap. So para makita nyo yung mga swap dito, you can just go here sa quotes and then select yung pairs or assets na gusto nyo tingnan yung swap. Ayan, so yung swap po, so like for example, yung USD JPY, ayan, so click nyo lang yan and then go to details. And then from here, swipe down lang kayo, makikita nyo yung swap long or swap short. So yung swap po is basically na-charge yan overnight. Whether magpa-profit ka or maglo-loss ka if you hold a certain pair. So like for example, swap long, dito sa USD JPY, kapag hinold mo yung USD JPY, and naka-open buy position ka, magpa-profit ka by just holding the pair. So, overnight po yung charge niyan. And every Wednesday, madodouble yung charge sa'yo or yung profit mo. So, yung swap fee na yan, it's either mag-work sa'yo or against sa'yo. Depende kung naka-anong position ka, whether naka-buy ka or naka-sell ka. So, para sa mga beginners yan, yung swap long, pag naka-buy position ka with the USD JPY, tutubo ka dyan kahit wala kang ginagawa. By just holding the pair, tutubo ka dyan. Swap short, ibig sabihin, kapag naka-sell position ka and inabot ka ng overnight, matcha-charge ka. That's the simplest explanation nitong swap fee na yan. Also, take note lang rin itong swap rates na yan. So, by Wednesday, nagta-times 3 po yung mga swap charges na yan. So, I highly advise na talagang i-monitor mo yung mga trades mo. Also, mga teki, iba-iba po yan kada pair na iti-trade mo. So, like for example, itong gold. So, yan, itong gold, kapag naka-buy position ka naman at tinabot ka ng overnight, matcha-charge ka naman. So, it's inversely correlated with the USD JPY. And itong swap short naman, kapag naka-sell position ka dito, tutubo ka by just holding the asset. So again, yan yung mga swap fees. So you can just check out the rest of the pairs here kung ano yung gusto nyong i-trade. So kailangan din natin monitor yan kasi kakain din yan ng profit natin. Kahit na tumubo tayo na malaki, pero malaki naman yung naging swap fee natin, wala rin matitira dun sa profit natin. And basically, that's it for the feature nito MetaTrader 5 app. You can trade anytime, anywhere using this application. So thank you so much. I hope you liked the video. Thank you so much. You have a great day.